Makailang ulit na nagkaaberya ang bagong artillery system ng Philippine Army sa isinagawang live fire exercises diyan po sa Kapa sa lalawigan ng Tarlac. Ang naturang pagsasanay ay bahagi umano ng paghahanda sa posibleng pananakop ng mga dayuhan sa mga teritoryo ng bansa. Gayunman, nilinaw ng Philippine Army na ang ginawang pagsasanay ay walang pinatutungkulang bansa. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, wala raw espesipikong bansa na pinaghahandaan ng Philippine Army sa isinagawang live fire exercise dyan sa Kapas, Tarlac. Bahagi lang daw ito ng pagsunod sa utos ng Pangulo na palakasin ang territorial defense ng bansa. Gamit ang mga bagong Autonomous Truck Mounted Howitzer System o ATMOS, pinasabog ng mga sundalo ang target na may layong 20 hanggang 30 kilometro. Ang live fire exercise ay bahagi ng CATEX o Combined Arms Training Exercise Katihan ng Philippine Army na isinagawa sa Crow Valley sa Kapas, Tarlac. Ang senaryo, kunwari ay nakapasok na sa bansa ang mga dayuhang mananakop. Ang purpose noon ay para mapigilan further ang pagsakop ng pagpasok sa ating teritoryo ng mga mananakop. So nakita natin na ang initial step natin sa first part ng ating territorial defense ay yung pag-acquire ng target, yung mga tinatawag nating mga high value targets. Say for example, mga tangke, mga communications nodes ng mga mananakop, at ito yung in-identify ng ating Combined Arms Brigade Commander. Sa defensive positions naman, we use yung artillery fire. Just like what you have seen kanina, to destroy yung artillery, yung fires din ng the enemy. Pero sa gitna ng pagsasanay, kapansin-pansin ang makailang ulit na pagpalya o pag-jam ng ATMOS. Ayon sa Philippine Army, bago pa ito, kaya kailangan pa ng mas maraming pagsasanay. Kung ano man yung nakita, naging performance ng mga assets natin sa ground, no? Kanina, titingnan namin lahat yan, and yun nga sabi ko kanina, part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities, and kung ano man yung nakita nyo kanina, malamang nakita rin ng ating mga observers, controllers yan, and this will be subjected to validation for the information ng ating decision maker sa Headquarters Philippine Army for the appropriate and necessary action. Nilinaw naman ng Philippine Army na ang ginawang pagsasanay ay walang pinatutungkulan na espesipikong bansa. Bahagi daw ito ng pagtugon nila sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hukbong sandatahan na tutukan at palakasin ang territorial defense. Sa harap na rin yan ang tumitinding girian at pangbabraso ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Not necessarily show of force, but because yun nga, per policy ng ating gobyerno ay halos kailangan na nating paghandaan ang ating abilidad as a country, as a nation, as an armed forces, as the Philippine Army, doon sa mas importante at mas mahalagang capability. Alex, magtatapos ang CATEX sa March 22 kasabay ng anibersaryo ng Philippine Army. Kasabay niyan, Alex, pinaghahandaan na rin ng Philippine Army yung mga gagawin pang exercise gaya ng yung Army to Army exercise at yung balikatan exercise kasama nga ang US Armed Forces. Alex? Okay, Mar, nakita kita na nandun ka sa area, no? Naabisuhan ba mga residente mismo dyan sa bayan ng Kapas? Yes, Alex, karamihan ng mga residente dyan, yung mga IPs, no? At ito naman ay hindi unang beses na isinagawa dyan sa Crow Valley. Usually, yan ay, itong Crow Valley ay dyan madalas ginagawa itong live fire exercise ng militar gamit yung malalakas nilang mga armas. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin mula po sa AFP. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.